Uy! Hala! Hello, Zoe. Sayo ka daw. Kenchana. Sayo ka daw. Where's your Valentine's Day dance, Zoe? Zoe, show it to us. Kenchana. Ding, 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 ding. Good job. Uy! Digo, 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 digo. Nandito tayo sa gilid ng school nila. Wait lang anak, wait natin si Kenneth. Ang Kenneth at Daddy parang Oh! Hindi pa nadulas. Naglalakad sa sa buwan. Sweet naman yan. Tara dun. Doon. Dito tayo banda. Ayun, dito banda. Dito banda, anak. Dito. Umikot pa. Yes. Pag na, sa September, yan ang ni Kenneth, school niya. Kasi sa September, mag-i-school na ang bebe natin. Mag-i-school ka na, Ken? Okay. Okay. Saan? Na-ice ba? Ay. Kaya pala ang bagal yung dalawa. Ayaw pa magpahawak. Ayaw niya talaga. Gusto niya siya lang. Ito na yung afternoon walk na naman namin. Dito nga kami sa gilid ng school. Gusto daw mag-slide ni Zoe dito sa school nila. Ano yan? Feather. Uy, wag kukunin. Wag kukunin, anak. Ayan, ito ang magiging school ni Kenneth kapag September na. Yes, that's just a feather, anak. But that is a bird. Bird's feather, yes. That is true. Hindi dyan. Hindi dyan. But the consequences help. Yep. Ken? School na ikaw, Ken? School na yan. Dito daw gusto ng ating Zoe. Open ba siya, anak? Is it open? I don't think it's open. Zoe, lahat ma-update. Magnet. Open siya, Dad. Magano lang naman siya dito, slide. Okay, sige. Sige na, mag-slide ka na. Careful. Bakasyon pa man din bukas. Start na ng nila, bakasyon. Ano lang naman yan, 1 week. 1 week na bakasyon. Ito yung ganda sa school kasi yung kung nasaan yung mga palaruan, yan, malambot. Hindi yan talaga tiles. Sige na, kaya mo yan, anak. Wow! Sige, mabilis. Ayaw niya kasi nagtigas siya, anak tumigas. Kasi malamig. Mag-slide na lang ikaw dyan, matubig yata. Matubig. Dali, punasan ni Mami. Wow! Na paano? Madulas. Ipanhig mo na lang siya dito, Dad. Para hindi na siya mag-ano dyan. Hi, Zoe! Yes! Okay! Mabagal daw yung slide na yan. Oo nga. It's okay, anak. Let's go to the other. Okay. 1, 2, 3, slide! Woo! Sweet talaga
ng ate Zoe. Ang laki ng ginawa nilang snowman dito, oh. Ay, ano anak? It's so big. Look at that. It's bigger than you, Zoe. That's nice. Whoa! Look at that. Come on. Maybe it's from there. Wala. Are you okay, Ken? Hala, wala tayong sawa sa snow, guys. Where? Yes, this one is camping area. Where's Daddy? Yeah, but we can go here. Look, we can make a big snowman here. Do you want to do that? Yeah, that's also possible. Ano ito? Camping area. Wow! Maaraw, guys, oh. Kaya lang talaga, hindi pa talaga ito nag-melt. Wala talaga. Wala pang melting. Wow. Zoe, look. I will make footprint. You can make footprint. Yes. Ice. Where are you, Ken? Ice. Madami na dito nagkakampi. Oo. Ayan, oh. Inano namin yung mga bata dito nang takbo-takbo sila, maluwang. Nandun na yung bahay natin, dun banda. Konting lakad lang dito. Ah, dun ba? Pag diniretso natin to, saan tayo lalabas? Ito. Ah, walang daan yan pala. Okay. Zoe, come here. May part na ano na. Nawala ng snow, pero meron pa rin, oh. Makapal pa rin ang snow sa aming boryong. Yes, Dad. Natulala si Daddy. Natulala ka dyan. Uy! There's a dog. Yan, maubos na talaga ang energy nila dito. Yeah! Uy! Kenneth, stand up, anak. Hutso. Duy! Duy, Ken. Yung footprint niya, no? Zoe, oh. Marunong pong mag-ano yan, ah. Oh, yeah. Aba. Ay! Yeah. Yeah. Oh, yeah. Aba. Aba. Ang galing, ah. Oh, discount. Oh, kasi ayaw mag-gloves, eh. Go, Ken. You can do it. You can do it, Ken. Napuno na ng snow ang kanyang shoes. Cheers! Wow! Galing! Hancher? Hutsa. Yeah! Wow! Okay. Pagpag. Pagpag, Zoe, pagpag. Hutsa. Kenneth, pagpag. Yeah! Okay, let's go! Hindi pwede doon, anak. Private property na yon. Dad, basuyo nga po yung sa head niya. May mga snow pa siya. Thank you. Nasa bahay na ulit tayo, guys. Mommy. Oy, napano ang Ken? Hi, Ken. Ano yan? Aanhin ko yan. Ano yan? Pintura. Paint. That is paint. Nandito pa, buhay na buhay pa ang binigay ng ating Lily sa ating bulaklak. May napanood ako sa balita, yung nanay, tapos na video siya na sinasaktan niya yung anak niya.
Nabalitaan nyo ba yun? Sa 24 oras ko siya napanood. Ano naman yung binabawa mo dyan? Ano na naman yan? Hindi naman yan. Ano na naman yan? Ayun nga, nabinidyohan siya na paulit-ulit na naman tayo. Sorry po. Sorry na. Hindi yan, hindi. Gulo ng kwento. Hindi ko matuloy-tuloy yung kwento ko. O tara, doon tayo kay ate. Ano? Na paano na naman yung tingin mo na yan? Kakakain lang yan, oh. Oh. Nung dumating kami kanina, pinakain ko. Ayan nga, edi, ang gulo ng bahay natin. Kasi ayun nyo na muna. Di pa ako nakalinis. Ayan nga. Hinom muna tayo bago tayo magkwento. Di na tatapos yung kwento ko. Mommy. Nakapwesto na ulit ako, wala si Kenneth. Ayun nga, yung yung nanay nga, sinaktan yung anak niya, tapos binidyohan siya, tapos sinumbong siya sa pulis, yung ganun. Tapos parang pinagtulungan nila yung bata, parang 8 years old yung bata yata. And then, pati yung lola nung bata, parang pinagtulungan siya, tapos humihingi ng saklolo yung bata. Ganun yung sa storya sa 24 oras. Medyo na-bother ako dun sa balita kasi nga sabi nila dun sa balita yung bata daw dadalhin sa DSWD kasi sinasaktan ng nanay. According sa nanay naman, according sa nanay naman, hindi naman daw niya binubugbog yung anak niya. And then, that time, parang inutusan yata yung anak niya na bumili ng sigarilyo. Tapos, yung bata, parang umaga inutusan, tapos hapon na nakauwi. And then, wala pang nabiling, sigarilyo. Opo. Wala siya hindi siya pwede. And then, parang sa galit ng nanay, sa pagod na rin, napalo niya yung anak niya, yung parang nabugbog niya, nasakal niya yung ganun. Kasi, doon sa video, kasi mapangit yung, niya, kung titignan mo yung video, based lang doon sa video, talaga, para talaga niyang, sabi na itong dalawa. Saglit lang. Ay, guys! Wait lang, guys! Yun nga, dun sa video, mapangit siya tignan kasi para talagang binububog ng nanay yung anak niya. Sabi nga ng nanay dun sa interview niya, ganun nga daw, yung pagod siya, yung ganyan, ninanap niya yung anak niya. Opo, hindi nila alam nasaan. Kasi nga, ang tagal niya bago dumating, yun? Bluey. Favorite ni Kenneth to ngayon, Bluey. Mommy. Ay, hindi na Bluey. Ganito siya mo like that. Bluey. Mommy. Oh. Opo, Bluey po. Kaya niya napalo yung bata. Ganun ang storya. Opo. Nasaan si Bingo? Hanapin mo si Bingo. Dali. Hanapin si Bingo. And then, Bingo. okay. And then, sabi naman, hindi nakuha kasi, guys. And then, sabi naman niya, hindi naman niya daw laging binubugbog yung anak niya, yung gano'n. At saka, hindi naman daw bugbog yun, yung nakita sa video. And then, merong isang kapitbahay, hindi ko, kapitbahay ba niya yun, o niya, basta doon sa barangay nila na nagpa-interview din. Ang sabi niya, hindi daw, lagi daw ginagawa ng nanay yun, yung binubugbog yung bata, yung ganyan. Makita daw nila yung bata na may mga pasa, yung ganyan, may mga kalmot. So, based dun sa balita, yun nga, kukunin ng DSWD yung bata, tapos parang sasampahan yata ng kaso yung nanay, yung ganun. Tapos ako ba na, saan mo ba idodraw yung line sa pagdidisiplina sa bata? Kasi yung bata doon sa video, nasa parang daan. Tapos yung bata sigaw ng sigaw. Siguro na yung mga kapitbahay, nakawawa naman yung bata, yung ganun. Pero in fact, siguro para sa nanay, lalo na yung nanay, buntis pa man din, 3 months siya na buntis, yung hormones niya, yung everything, alam mo yon. Siyempre wala naman magulang na gustong saktan talaga yung mga anak nila. Kumbaga siguro part ng pagdidisiplina niya yon. It's just so happen na parang napuno siguro siya, hindi niya nakontrol yung sarili niya. Pero syempre, sabi ko nga, wala namang magulang na gusto na saktan or bugbugin yung anak nila, 'di ba? Yung ganong matter. Pero siguro, yung mga kapitbahay, ganyan, hindi nila nakita yung part na yon ng nanay. Nakita lang nila yung part ng bata, yun nga. Kasi nga naman meron tayong ganyang batas, 'di ba? Yung violence against women and children.
Sabi naman nung nanay dun sa interview niya na nagkapatawaran na sila ng anak niya, nagsorry na siya, nagsorry din ng bata, yung gano'n. Ang kwento ng bata, yun nga daw, pinabili siya, tapos, yung, alam mo yun, bata, tapos, niyaya siyang, yung may bibilin ka, tapos, niyaya ka ng mga kaibigan mo, bumili ng mga laruan, yung ganyan, bumili ng kung anik-anik dun sa pera na dala mo. Siyempre, yung mga bata, yung thinking nila, pag nagawa nila yun, mapapagalitan sila, mapapalo sila. Kaya sabi ng bata, hindi talaga siya nauwi agad kasi nga takot siya kasi mapapagalitan or mapapalo siya. So, where do you draw the line sa pagdidisiplina ng mga anak mo? Siguro paluin na lang sa loob ng bahay. Para hindi ma-video. Pero alam nyo, kahit dito, pag nakita ng kapitbahay, yung ganyan, or yung bata nagsumbong sa pulis na sinasaktan mo siya, pwede ka rin maganyan. Parang DSWD, may chance din na makulong ka kasi nga sinasaktan mo yung bata. Pag mga ganong sitwasyon, sino ang dapat sisihin? Yung magulang ba kasi sinaktan yung bata? O yung bata ba kasi hindi nakikinig sa magulang? O yung mga kapitbahay mo ba nang take ng video tapos sinend sa pulis? Tapos meron pang isang balita na bata din siya. Hindi ko alam kung minor, parang 20-something na siya. Yung nakipag-inuman yata siya or niyaya siya makipag-inuman, may birthday, yung ganyan, tapos sumama siya. Kasi parang ex-boyfriend niya yon, and then hanggang sa yun nga, sorry for my word, pero pinagsamantalahan siya. And then, alam mo yon yung napakabata nila. Actually, 21, hindi na yung bata, pero may involved na minor doon sa nangyari. Paano mo didisiplinahin yung anak mo na kapag ganyan, pag yayayain kang manginom, yung ganyan, lalo na siya lang yung babae, tapos puro ano pa yung nandoon, yung ex-boyfriend niya, tapos puro mga lalaki, yung ganon, hindi naman yata niya kaibigan. Paano mo sila makokontrol sa ganyan, na hindi humantong sa ganong sitwasyon na pagsasamantalahan siya? Diba? Ang hirap. Mami. Lalo na ngayon yung mga... Mami, yaw. Sige, kanina pa pablo dito. Lalo na yung mga ano ngayon, di ba, yung mga Gen Z, yung mga bata ngayon, talagang opinionated na sila. Vino-voice out na nila talaga kung ano yung gusto nila. Kaya mahirap na silang i-control. Sa bagay, depende naman yan sa magulang. Depende din sa paano mo siya pinalaki, di ba? Tapos, depende din sa, minsan kasi peer pressure. Kasi yung bata kalabas niya sa bahay, syempre hindi mo naman na makontrol yung behavior niya doon, makontrol yung sinong magiging kaibigan niya, makontrol kung kanino siya makikisama, 'di ba? So, ano ba, Ken? So, it all boils down sa loob ng bahay, kung ano yung tinuro mo sa kanya, kung ano yung mga habilin mo. Kenneth, ano ka ba? Kanino mo po ito binibigay kay mami? Oh, happy ka na dyan? O, ikaw naman. Lalo na ngayon, iba na ang lagi nilang sinasabi, lalo na ngayon, iba na ang panahon. Kaya ako natatakot ako ba pag lumaki na itong mga bata, yung nagdalaga na sila, yung nagbinata na si Zoe pag may boyfriend na. Tapos ito pag mag-girlfriend na, naku. Mami, yaw. Hindi ko ma-imagine paano ba. Mami. Mami, yaw. Okay. Happy yan siya pag ginaganyan mo. Asa na ba tayo? Ayun nga, hindi ko ma-imagine. Paano ba siguro, come what may na lang. Siguro, doon na lang ako magre-react pag nandyan na, no? Wala pa naman. So, bata pa naman sila. Enjoy ko muna ngayon. Yung moment na to, yung moment ng mga kalat nila dito sa bahay. Yung ganyang moment, enjoy ko muna. Ayun lang, na-share ko lang ang thoughts ko sa inyo. Kayo ba guys, ano ba ang thoughts ninyo sa pagdidisiplina sa mga bata? Kailangan ba gentle parenting? Kailangan ba stricto? Kailangan ba mapampalo? Yung ganyan? Ano ba ang stand nyo dyan? Ang sakit na nandito ko. Kami naman dito sa bahay, kaming dalawa ni Daddy Teban.
ano naman kami, balance naman ng gentle parenting, balance ng pagiging stricto, balance ng may boundaries ang nanay at ang mga bata. In terms of pagdidisiplina naman, lagi naman talaga kaming hati ni Daddy Teban. No, na? Tsaka hindi namin sinasalungat yung... Yaw. Eto na naman. Hindi namin sinasalungat yung bawat isa. Kunwari, sinabi ni Daddy Teban, kunwari may tinanong si Zoe, Daddy, pwede ba akong kumain ng ganito? Or, kunwari, sinabi ni Zoe, Daddy, pwede ko bang gawin ito? Tapos pag sinabi ni Daddy Teban na hindi, mag-aano ko sa kanya na hindi. Kasi sinabi ni Daddy, hindi. Yung lagi kaming pareho ang desisyon namin. Kung anong sinabi ng isa, ganun din. Hindi yung kakampihan. Kunwari, umiyak si Zoe, tapos kakampihan ko, papagalitan ko si Daddy Teban. Hindi ganon. Kung umiyak siya dahil kay Daddy Teban, ganun din ang ano ko, ganun din ang sasabihin ko sa kanya. Kunwari, pinagalitan ni Daddy Teban, ganun din ako. Papagalitan ko din siya. Hindi ko siya yung R1 kaysa Kapampangan yun. Anong tawag doon? Hindi ko siya yung, ano ba tawag dyan? R1. Alike R1. Hindi ko siya baby, parang ganyan na sasabihin ko na wrong si Daddy, tama siya, yung ganun hindi. So, lagi kaming one team ni Daddy Teban pagdating sa pagdidisiplina ng mga bata. Kayo ba guys, comment nyo nga down below ang inyong mga style ng pagdidisiplina sa mga bata. Kung malaki na yung mga bata ninyo or mga anak ninyo, yung ways ninyo dati, or ngayon, kung malilit pa yung mga anak ninyo, ano yung mga ginagawa nyong disiplina. Magandang topic yan ha, di ba? Yung at least meron tayong yung mga bagong natututunan. Tapos meron din tayong yung mga pwedeng kunin at gamitin sa mga anak natin. Ganyan, di ba? Please comment down below po para kaming mga bagong parents. Bagong parents. Bata yan. May ano naman, may idea kahit papano kung paano ninyo pinalaki or pinapalaki pa ang mga anak ninyo. Anyway guys, kahit maganda ang ating usapan, i-end ko na ang ating vlog. At ako ay magluluto na, alam nyo naman, hindi ko na ba-vlog ang luluto ko today kasi gulay-gulay lang naman at isda, piritong isda. Next time na lang kapag may bago tayong recipe. I-end ko na ang vlog natin. Maraming salamat po sa patuloy na panonood ninyo ng aming mga vlogs. At kung mapapansin ninyo, nilipat ko na naman ang puno na ito. Halaman na ito. Kasi last time nandun yan sa may dining, di ba? Nilipat ko dyan kasi umaakyat ito. Ayan. Ang binata na ito, umaakyat dyan. Tapos, binubuksan niya ang aquarium, kinukuha niya ang mga isda. So, magmula nung nilagay ko yan, hindi na siya umaakyat. So, very good idea yan. Kasi dyan naman talaga yan dati pa, diba? Nilipat ko lang doon. Anyway, ayun nga, thank you all for watching. Maraming salamat po sa patuloy na panonood ninyo ng aming channel. And tingnan nyo naman. At gumawa pa ng bahay ni Ate Zoe dito. Meron siyang bahay-bahayan dito. Maglaro muna kami ng mga bata at ako'y magluluto din. Ano yan? Sige, bye-bye na muna guys. Bye guys! Bye Ken! Duy Ken! Gumawa siya ng bahay-bahayan niya dito, nako. Ayaw niya nang tanggalin. Alam niyo naman yung slide nila. Dito sa loob ng bahay, ginawa nilang tindahan, / kung anik-anik na yan. Good luck. At least enjoy naman sila, no? Kahit ganito ang itsura ng kabahayan natin, enjoy naman sila. Okay, bye guys. Please don't forget your comment down below. We love you all. Bye!